Good day everyone. In this video, I will be discussing three networking case studies, explaining them using the OSI model and the TCP/IP model. Ang OSI model ay isang 7-layer model na tumutulong sa atin na maintindihan kung paano nagka-travel ang data mula sa isang device punta sa iba. Bawat layer ay may sariling function mula sa physical connection hanggang sa application na ginagamit ng user. Samantalang ang TCP/IP model ay isang 4-layer model na ginagamit sa actual networking, lalo na sa internet. Mahalaga ang dalawang model na ito dahil tinutulungan nila tayong mag-analyze at mag-troubleshoot ng network problem in a step-by-step and organized way. The first case study is internet connection failure in school. First scenario is may isang internet connection failure sa isang school na naka-connect ang student at teacher sa Wi-Fi pero hindi naglo-load ang website at hindi rin ma-access ang online platforms tulad ng Google Classroom, Zoom at email. Dahil maraming classroom ang affected, masasabi natin na ang problem ay hindi lang isang device, kundi sa mismong school network o sa internet service provider. OSI layer analysis. First is physical and data link layer. Physical layer, gumagana ang routers at access point dahil may Wi-Fi connection. Ang data link layer naman is naka-connect ang device sa local network. Network layer analysis. Posibleng may problem sa IP configuration o routing papunta sa internet. Sa transport layer analysis, ito yung nagkakaroon ng failure sa TCP connection kaya hindi makarating ang data. Application layer analysis. Ito, hindi gumagana ang application dahil sa issues sa lower layers. TCP/IP mapping. Ang main issue ay nasa internet layer at naapektuhan ng transport at application layers. The solution dito is i-check ang router at gateway settings, i-test ang internet connection, i-verify ang DNS at makipag-coordinate sa ISP kung kailangan.